Good day mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa event, sa club, sa bar, email nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo, sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, at rental. Ang topic natin ngayon mga kanegosyo, sari-sari store. Hindi natin may scale up sa level 2 at walang focus in 1. Eto kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Way back nung pandemic mga kanegosyo, 95% ng mga negosyo na malapit or nakapaligid sa school, puro nag-close. Sobrang konti lang yung natira kasi almost 2 years din na online class yung mga school. So nalugi yung mga school na malapit nalugi yung mga negosyo malapit sa school. At isa na yung sari-sari store ko doon mga kanegosyo. Naitayo ko yung sari-sari store ko malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng marketing management mga kanegosyo sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Noong 2015 mga kanegosyo, pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP. May 5 existing na. Bakit sari-sari store? Hindi ako marunong magluto mga kanegosyo. Gusto ko lang talaga pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Galing akong sales nag-work ako as a sales. Gusto ko lang talaga pasukin yung mundo ng pagninegosyo at kung anong matututunan ko habang bata pa. So yun, nag-resign ako as a sales representative. Nagtayo ako ng sari-sari store. Walang masama sa pagtatrabaho. Marangal yan, pinagkakitaan natin yan. Kumbaga ako gusto ko lang talaga pasukin yung mundo ng pagnegosyo. At natutunan ko mga kanegosyo, ang sari-sari store walang focus in one. Ang dami mong benta, binibenta. Habang buhay kang reseller, hindi mo may scale up sa level 2. Hindi natin ma-apply ng franchising business model yan. Distribution, manpower, software, pambansang negosyo, mabilis buksan. Pwede mong sabihin na 1,000,000 kinikita mo isang buwan net profit, pero hindi mo mapapalaki yung sari-sari store tulad ng grocery store. Kahit milyon pa yung kinikita mo dyan, level 1 pa rin yan. Hindi to tungkol kung magkano kinikita ng negosyo mo. Ang business model level 2, tungkol to sa business model. Hindi na ito sa pagbebenta ng produkto literal. Kumikita na yung may-ari nito sa pagpapa-franchise. At yun ang hindi natin mapapalaki sa sari-sari store. Habang buhay kang reseller dyan mga kanegosyo. At sobrang dali buksan yan. Bukas makalawa may katabi ka ng sari-sari store. At magkaiba ang business model ng sari-sari store at grocery store. Ang sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera. Pinamili mo muna yung produkto sa loob ng tindahan mo at kikita ka lang kapag naibenta mo na yung produktong napamili mo. Sa grocery store mga kanegosyo, babagsakan ka muna ni supplier ng produkto at babayaran mo si supplier within 3 to 4 months. Cash flow gaming mga kanegosyo, postpaid. Panalo si may-ari ng grocery store dito kasi nasa kanya yung cash sa loob ng 3 buwan. Pwede niyang gamitin pambayad ng bills, pambayad sa empleyado, rental, mabilis na pagpapaikot ng negosyo or transaksyon. Para siyang umutang sa bangko ng walang tubo sa loob ng 3 buwan. Cash flow gaming yung may-ari ng grocery store dito. At never mangyayari sa sari-sari store yun mga kanegosyo. Dahil nga sa business model. Kaya kung magninegosyo ka, focus in one, hanapin yung community ng mayaman, i-scale up sa level 2 yan,
Ngayon mga kanegosyo, original content dahil kasama na sa labanan ngayon yan mga kanegosyo. Original content. Kinapalan na natin yung mukha natin sa paggawa sa pagninegosyo. Kapalan na rin natin yung mukha natin sa paggawa ng content. Kung umabot ka sa dulo na video na to, nagpapasalamat ako. Subscribe mo naman ako. Heart mo na rin tong video ko. Comment ka lang sa baba kung may sari-sari store ka rin. Or sari-sari store na word. Comment ka lang sa baba. At bilang negosyante, kung dumadaan tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.